mga ampalaya sila dito, guys. Mista matiada mi kaon hyvä. Ampalaya at munggo. Tapos na shift natin, guys, and fortunately nakapag-out ako ng maaga. So pupuntahan ko yung friend ko, si Shay. Mag-coffee lang kami. So, many have been sending questions regarding a certain topic about some situations and events happening now here in Finland. So, I am hoping to answer those questions in this video. So, before answering those questions, things that I'm going to share with you guys are based from experiences, my own opinion, and also about the things that I know. So the question is about applying for Finnish citizenship. Under the previous version of the law, one can apply for a Finnish citizenship after 5 years of residence. Pero actually, based from experience before, even though the requirement is 5 years of residence, some could already apply kahit 4 years pa lang sila dito sa Finland. So, 4 years na sila dito sa Finland, nag-try silang mag-apply for Finnish citizenship, and kung na-meet naman nila yung other requirements, they were able to get citizenship. However, a number of reforms have been approved or proposed to tighten these conditions or yung mga requirements. So, na-share ko na din to sa my previous vlog ko before. As of October of 2024, the required period for most residents was increased from 5 years to 8 years. So, dapat legally residing ka in Finland with a valid residence permit for a total of 8 years before you can apply ng Finnish citizenship. Pero, merong mga exemptions. Punta tayo sa website ni Migri. The Migri website gives very reliable information about citizenship and about residence permits. So we'll check the information from the permits and citizenship page. Let's click citizenship application. Let's scroll down to check the requirements for or to becoming a Finnish citizen. You must be at least 18 years of age and your identity has been reliably established. You must have at least satisfactory oral and written skills in one of these following languages. And then you must live in Finland or you have lived here long enough. It says here that you must have lived in Finland for the past 8 years, but there are cases where a shorter period of residence is sufficient. So let's check more about this. So if you're going to carefully read this page, it says here that in some situations, the required period of residence may be less than 8 years. So if you meet the language skills required for becoming a Finnish citizen, you need to have lived in Finland for the past 5 years. So you must have at least satisfactory skills in one of the following languages. That includes Finnish or Swedish language. And how could you obtain a certificate for your language skills? So here's a list on how you may demonstrate your language skills. Many who have been asking have ammattitutkinto, but you must be able to study that course in Finnish. Take note of this. Only certificates showing that you have completed the course are accepted as proof of your language skills. So last year, nung in-announce nila yung magiging changes ng requirement na from 5 years to 8 years, pero sa website ni Migri,
merong mga exemptions. Yung wordings ng amendment talaga, it confused the international community. Ako din actually noon nalito. Kasi, ano palang pinagkaiba nung dati na meron naman ng language proficiency requirement sa ngayon na in-extend nila ng 8 years, pero pwede ka mag-apply kapag nakapag-stay ka na sa Finland ng 5 years kung na-reach mo naman yung Finnish language proficiency. So, i-check naman natin itong news from Yle last year. So, based na din dun sa news, parang ang nakikita ko dun na pinagkaiba is that before yung October 2024, kapag naka-reach ka na ng 4 years sa Finland, pwede ka na mag-start na mag-apply ng citizenship. Whereas, yung sa bago, na in-increase nila to 8 years, hindi ka pwedeng mag-apply na for citizenship kapag 4 years ka pa lang sa Finland, na naging strictly na 5 years ka dapat dito nagre-reside with valid residence permit before you can apply for for citizenship. So, sa mga ma-experience na dyan na after October 2024 nakapag-apply ng Finnish citizenship after living for 5 years here in Finland, please share your experiences, yung experiences nyo sa my citizenship application in the comment section. So, yun yung first major change when it comes to Finnish citizenship application. And yung pinakabago naman ngayon is that kailangan meron kang sufficient financial resources na hindi ka lang nagre-rely sa unemployment benefits and social assistance. So, we've noticed na here in Finland, it's getting more strict. Nagtatighten na sila ng mga rules. But in my opinion, sa akin lang naman to. My point naman actually yung mga ginagawa nila. I'm not saying this kasi nakuha ko na ang citizenship ko, kasi meron akong stable na job. Pero dahil totoo naman na madami talagang mga, when it comes dun sa financial assistance, totoo namang madami talagang nagre-rely mga benefits na nakukuha from the government. So, I myself is a taxpayer. My entire life na andito ako sa Finland, hindi ako naka-experience mag-rely sa unemployment benefit o kaya. Pero, syempre, I was lucky enough kasi it means hindi ako nawalan ng trabaho. And never akong nag-rely sa social assistance. Again, lucky enough na hindi ko kinailangan. Pero syempre, meron din talaga mga circumstances, meron din talaga mga events na bakit nag-lead ang tao sa ganong situation na kailangan nilang kumuha ng unemployment benefit o kaya yung mga social assistance. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng situation dito sa Finland. Pero ayun nga, syempre, naiintindihan din natin yung mga tao na kailangan mag-rely dun sa mga benefits and assistance, and also yung mga tao, or let's say yung mga Finns na pabor dito sa bagong rule, tinatighten nga yung, or kailangan meron kang sufficient na financial resources. Kasi, ayun na nga, as a taxpayer, ayoko din namang nakakakita ng mga tao na talagang ayaw lang nilang mag-work. May mga experience na din kasi akong ganun na nakakita ko ng mga talagang ginagamit lang yung mga assistance and benefits na nakukuha nila from the government. And as a taxpayer, it doesn't look nice and it doesn't feel good na nakakita ng mga ganon na doon napupunta yung tax mo para tumulong dun sa mga taong naglalasing lang o kaya ipinampaparty yung mga nakukuha nilang benefit from the government, from taxes. Hindi din naman siya magandang tignan.
Ang ganda na talaga, guys. Very, ito pala nalalagyan sa very autumn. ruska. Tignan mo, ito nalalagyan sa autumn. Apple? So, actually, guys, nasa may ano to? Cementerio. Graveyard pala. Tapos, meron siyang katabing cafe. Actually, maganda yung cafe. Nakapunta na kami dun once. Very cute. Time check, 6 PM. Dito na banda yung sa may graveyard. Ganda ng ano nila dito. Actually, maganda yung... Kahit yung sa may mall, no? Yung sa may graveyard doon. Maganda din, malinis. Mga cemetery nila dito. Ngayon ng lab for a free cervical cancer screening.